Sunod naman ang pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon. Ang pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon ay isang mahalagang kasanayan na nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano mag-analyze at magbigay kahulugan sa mga datos at impormasyon. Ito din ay isang proseso ng pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga sanggunian, datos at iba pang mapagkukunan ng impormasyon upang makabuo ng makabuluhang konklusyon. Number 1. Nakauunawa ng kahulugan, uri at kahalagahan ng primaryang sanggunian at ang kaibahan nito sa sekundaryang sanggunian. Ang primaryang sanggunian ay tumutukoy sa mga impormasyon na galing mismo sa mga taong nakasaksi ng pangyayari tulad na lamang ng sulat, dokumento at larawan. Sa kabilang banda naman, ang sekundaryang sanggunian ay ang mga impormasyon na galing sa mga sumulat o nag-aral tungkol sa pangyayari matapos itong mangyari, tulad ng mga libro, kasaysayan ng mga artikulo ng mga mananaliksik. Number 2. Nakabubuo ng kamalayan sa mga pagpapahalaga, gawi at kaugalian ng panahon at nakikilala ang impormasyon, pagkakaiba o pagkakatulad ng mga iyon sa kasalukuyan. Ito ay nangangahulugang pangunawa sa mga kultural, sosyal, at historikal na konteksto ng isang partikular na panahon. Sa pamamagitan nito, nakikilala ang mga pagkakaiba o pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at gawi sa kasalukuyan. Number 3. Nakikilala ang historical na perspektibo ng author o manlilikha. Ang perspektibo ng author ay nakabatay sa kanyang pananaw, karanasan at mga impluwensyang panlipunan at pangkultura. Sa pamamagitan ng pagkilala sa perspektibong ito, nakikilala ang mga posibleng bias o punto de vista ng isang author. Number 4. Natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at fact. Ang opinyon ay isang subhetibong pahayag na nagpapahayag ng pananaw o paniniwala ng isang tao na maaaring magkaiba sa ibang tao at hindi nangangailangan ng katibayan. Sa kabilang banda naman, ang fact ay isang obhetibong realidad na napatunayan at tanggap na totoo, na maaaring mapatunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya o datos. Number 5. Nakatataya ng impormasyon sa pamamagitan ng pagkilala sa bias o punto de vista ng author o manlilikha. Ang bias ay tumutukoy sa mga di pantay o patas na pananaw na maaari makaimpluwensya sa pagpapahayag ng impormasyon. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga sanggunian o nakapagpapasya ng mas matalino tungkol sa kahalaga ng mga impormasyon. Number 6. Nakakakuha ng mga datos mula sa iba't ibang primaryang sanggunian. Ang primaryang sanggunian ay tumutukoy sa mga impormasyon na galing mismo sa mga taong nakasaksi ng pangyayari tulad ng mga sulat, dokumento, larawan at iba pang materyales noong panahong iyon. Number 7. Nakahihinuha mula sa mga datos o ebidensya. Ito ay nangangahulugan ng pagbuo ng mga konklusyon o interpretasyon batay sa mga limitado o hindi direktang ebidensya. Number 8. Nakapag-aayos at nakagagawa ng buod ng impormasyon, pangunahing katotohanan at ideya sa sariling salita. Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto o cause and effect. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala sa mga dahilan o sanhi ng isang pangyayari at mga resulta or epekto nito. Sa pamamagitan ng pag-analyze ng ugnayan ng sanhi at epekto, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pangyayaring historikal. Ito ay nangangahulugan ng pag-analisa ng magkaibang sanggunian upang matukoy ang mga magkakatulad at pagkakaiba. Number 11. Nakabubuo ng interpretasyon tungkol sa magkaiba at posibleng magkasalungat na paliwanag ng isang pangyayari.
Ito ay nangangahulugan ng pag-analisa ng iba't ibang mga paliwanag o perspektibo tungkol sa isang pangyayari at pagbuo ng sariling interpretasyon batay sa mga ebidensya at datos. Number 12, nakapagbibigay ng historikal na kahalagahan sa mga tao, grupo, pangyayari, proseso o kilusan at institusyon. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga kontribusyon at epekto ng mga ito sa pag-unlad ng lipunan at kasaysayan. Number 13, na pag-iisipan ang sariling idea o pagtingin tungkol sa pinag-uusapan at mga natutunan mula sa sanggunian. Ito ay tumutukoy sa pagbuo ng sariling pananaw at pagkilala sa mga ideya na natutunan mula sa mga sanggunian. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng mapanuri, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng kakayahan na magpasya ng matalino at makipagtalastasan ng mabisa. Number 14, nakapaghahambing ng sariling kaisipan sa kaisipan ng author o manlilikha at naipaliliwanag kung saan at bakit sumasang-ayon o hindi ang dalawang kaisipan. Nakauunawa ng mobilidad at migrasyon ng populasyon, ang distribution nito, dahilan at epekto. Ito ay nangangahulugang pagsusuri sa sariling pananaw at pagtutugma o pagtatalo nito sa perspektibo ng author o manlilikha. Pag sinabi namang mobilidad, ito ay tumutukoy sa paggalaw ng populasyon sa loob at labas ng isang rehiyon. Number 15, nakauunawa ng papel at epekto ng heograpiya sa pagbabagong panlipunan at pangkalikasan. Ang heograpiya ay nag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang kapaligiran na nagpapahintulot sa pag-unawa ng mga komplikadong dinamika na humuhubog sa mundo. Ang heograpiya ay tumutulong sa pag-unawa ng pagkakaiba-iba ng mga kultura, ekonomiya, lipunan sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Number 16, nakagagamit ng pamamaraang matematikal sa pag-unawa ng mga batayang konsepto ng economics at sa pagsusuri ng kwantitatibong datos. Ang paggamit ng pamamaraang matematikal sa pag-unawa ng mga batayang konsepto ng economics at pagsusuri ng kwantitatibong datos ay kritikal na bahagi ng modernong economics. Ginagamit ang matematika upang maging modelo ng teorya, mag-analisa ng mga datos, at magbigay ng tumpak na prediksyon o rekomendasyon. Number 17, nakabubuo ng konklusyon base sa interpretasyon ng impormasyon. Ito ay nangangahulugan ng pagbuo ng mga makabuluhang konklusyon batay sa mga datos at impormasyon na naanalisa. Sa pamamagitan ng pagbuo ng konklusyon, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto at idea at nagiging mas mahusay sa pagpapahayag ng mga ito. Sunod naman ay ang pagsasaliksik. Ang pagsasaliksik ay isang mahalagang kasanayan na natutulungan ang mga mag-aaral na magkamit ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyong pangkasaysayan, pangheograpiya, pangpolitika at pang-ekonomiya. Ito ay isang proseso ng paghahanap, pag-aanalisa at pagpapaliwanag ng mga datos at impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian upang makabuo ng mga makabuluhang konklusyon. Una na nga dito ay nakasasagot ng tanong base sa angkop at sapat na ebidensya. Ito ay nangangahulugan ng paggamit ng mga datos at impormasyon mula sa mga tiwala at reliable na sanggunian upang magbigay ng mga makabuluhang sagot sa mga tanong. Sa pamamagitan ng paggamit ng ebidensya, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malinaw na pangunawa sa mga konsepto at idea. Pangalawa, nakapag-aayos ang resulta ng pananaliksik sa lohikal na paraan. Ito ay nangangahulugan ng pag-organisa ng mga datos at impormasyon na nakolekta sa pagsasaliksik sa isang makabuluhang at malinaw na paraan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng resulta, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto at idea
at nagiging mas mahusay sa pagpapahayag ang mga ito. Ang pangatlo at huli, nakagagamit ng teknolohikal na instrumento sa pagsasaliksik, pagsusuri ng datos, pagsusulat ng sanaysay o papel, at paghanda ng presentasyon ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malinaw na pangunawa sa mga konsepto at idea, at nagiging mas mahusay sa pagpapahayag ng mga ito. Ginagamit ang mga computer, internet, at iba pang teknolohikal na kagamitan upang makakalap ng mga datos, mag-analisa ng impormasyon, at makabuo ng makahulugang presentasyon.